Kaugnay ng bilyong-bilyong piso umanong flood control scam, makakausap natin for the record si House Majority Leader Rolando Andaya Jr. Magandang umaga sa iyo, Congressman Andaya. Magandang umaga rin po sa ating viewers. Good morning. Congressman, noong una, road project sa Sorsogon. Ngayon naman, bilyong-bilyong pisong flood control project sa Bicol. Ano ba ang basis na sinasabi nyo nagkaroon ng korupsyon dito at saan napupunta ang pera? Well, unang-una po, ito nakaraan na bagyo talaga nagpatunay lang na may nagkokontrabahan dito sa mga flood control projects dito po sa probinsya ng Sorsogon. Maliwanag po sa alituntunin ng Public Works Department na bago po magkaroon ng flood control program, kailangan po meron master plan na sinusunod para po ma-identify at hindi masayang ang mga proyektong ito. Lumabas po doon sa unang hearing namin, wala pala pong master plan ang probinsya ng Sorsogon. Pero sa pa rin po ang pinakamalaking natanggap na proyekto, bilyones de pesos, para po sa flood control. So saan ang galing po yung mga proyekto na yan at tila yung mga proyektong pinaglagyan, yung pong hindi binaha mismo ng nakaraang bagyong Usman. Chinek po namin yung datos ng mga lugar na binaha. Yung pong pinaglagay ng pondo dahil nga sa kawalan ng master plan, yung po yung nakatanggap ng malaking alokasyon at nalaman namin yung palampung bayan na to, yon ang alkalde, ang mayor po pala, balae po ni Secretary Jokno. Pero yung mga lugar na binabaha, katulad po ng bayan ng Matnog, yun po yung wala ni Singkong Duling pong naibigay na flood control program. So maliwanag po na walang master plan, wala pong hindi sinunod ng alintuntunin ng Public Works na kailangan po pumasa muna yan sa Regional Department, Regional Director for confirmation. Meron daw pong isang mataas na opisyal sa Central Office na siya po mismo direkta na humihingi ng mga listahan ng mga project na to at inisisingit na po sa budget para po aproban po ni Secretary Jokno. Okay, pero sir, itong lack of a master plan, no? I mean, is that unusual? Lahat ba ng rehiyon at probinsya may mga master plan? In other words, is this hindi kaya medyo mabilis yung conclusion na dahil walang master plan ay nagkaroon ng malakihang korupsyon? Unang-una ho, halos lahat ng probinsya sa Region 5 may master plan. Sorsogon lang po ang bukod tangi ata na wala Kaya madali siyang pagsamantalahan. Pangalawa, yung sinasabi po niyong madali magbigay ng conclusion, nasa amin na nga po yung pruweba ng conclusion Mahigit 70 million na po ng komisyon. Na deposit slip po mismo, na pagbigay po ng komisyon sa construction company na pag-aari po ng mayor na balae po ni Secretary Jokno, may sa posisyon na po namin. May mga ilang kontraktor na po na umamin na sila po nagbibigay ng komisyon, nagbibigay ng alay doon sa balae po ni Secretary Jokno sa kada proyekto pong makuha nila sa probinsya po ng Sorsogon. So, ito pong construction company na Arimar ang pangalan, na konektado po sa mga Jokno, wala naman po silang kontrata dun sa lugar na yon, bakit sila binibigyan ng 15%? Maliwanag po dun sa mga deposit slip. Iisang account name, iisang account number, pero galing po sa iba-ibang kontraktor at milyon-milyon de pesos na po. 70 million pesos ang kabuuan na nakolekta po sa loob lang po ng 5 buwan yan. Ganun kalaki na po yung pondong inaalay sa kanila. Okay, well, yung isang ebidensya pong ipinakita nyo nung nagkaroon ng pagdinig sa House Committee on Rules last week, no? Itong deposit slip for 11 million pesos. Where did it come from at kaninong account ba ito ay dineposit, itong 11 million pesos na to? Doon sa Arimar nga po. Doon sa pagsasarili po ng balae ni Secretary Jokno na account. Okay, and then saan po galing ito? Sa mga lihito mong kontraktor po na nanalo ng kontrata doon, pero hinihingan po sila ng komisyon para po makapagtrabaho doon sa lugar na yon. Dahil po ang vice gobernador po doon, yung isang balae naman po ni Secretary Jokno. So mag-asawa po, yung parehong balae, lalaki at babae, pareho pong opisyal na mataas sa probinsya po ng Sorsogon. Okay, so dapat ba doon ay nag-inhibit na ba itong mag-asawang ito? Kasi mukhang bukod pa doon sa pagiging public officials ay contractors din sila ng mga road projects, no? So ano ba yung tinitinan yung patakaran dyan? Dapat ba hindi sila nakatanggap at all ng kontrata with or without the Jokno connection?
Unang-una, hindi na nga ho rin sa kontrata eh. Bakit sila tumatanggap ng komisyon? Sa mga kontratang hindi naman sila kasama. Paano umabot sa punto na yun? Napakalakas naman nila para makatanggap ng komisyon sa isang proyektong hindi pa sila involved. Meron, maliban pa yan sa mga kontrata, nakasama rin sila mismo na bawal din. Dahil po isa sa mga may-ari ng korporasyon, anak po mismo ni Secretary Jokno. So doon pa lang, kahit meron, kahit walang kontrata, mali po sa batas, sala sa batas. So ang informasyon na kukuha namin, lahat po ng proyekto doon po sa probinsya ng Sorsogon, meron pong inaalay sa kanilang porsyento na hindi bababa sa 10% kada proyekto. Okay, kasi these are infrastructure projects, no? Directly under the DPWH, no? So hindi lang po yung budget department yung may kinalaman dito, kundi yung DPWH. So ang sinasabi nyo ay may mga kinakausap itong si Secretary Diokno doon sa DPWH naman. At alam kaya ni DPWH Secretary Mark Villar itong mga pangyayaring ito? Maaari po. Pero yung una po nag-usap kami, yan po isinumbong sa akin ni Secretary Villar. Meron pong mga proyektong dumarating na lang at lumalabas sa kanilang budget na hindi naman nila hinihingi. Na ito, katulad nga po nito, yun nga, hindi nga sumunod sa circular po nila na dapat merong master plan, pangalawa, dapat aproban ng regional director. Yan po hindi sinunod, dumiretso na po sa taas yan. Nais namin malaman, sino ba yan? Sino ba yung tao na yan na nagsabing idiretso na rito, disregard na natin yung mga rules and regulations ng departamento mismo. So ipapatawag niyo rin ba sa pagdinig itong si Secretary Mark Villar? Kasi yun nga, nasa ilalim ng kanyang department, itong mga shortcut na naganap na dinescribe nyo sa hearing last week. Darating po tayo sa punto na yan. Doon muna tayo sa mga, kasi nagsimula po kami sa baba, Engineering District Office, susunod po sa regional office, ngayon naman sa national office. Yung mga tatlong mayor na opisyal na may hawak po ukol sa flood control. Nandiyan na po si Director Gatan, na director po ng flood control and mitigation. Dapat dumadaan sa kanya yan. Pangalawa po, yung USEC po for Luzon operations, si USEC Payabot, dapat may alam din po sa dyan. At ang huli pong importante dyan, si USEC Cathy Cabral, yun naman po may hawak ng planning. Siya po yung naglalagay na dyan kung ano yung mga project na i-implementahin. So dumaan ba to sa tatlong tao na to? O dumiretso lang sa isa? O may alam ba yung isa't isa kung ano yung darating o ano na-aproba na proyekto? Malalaman po natin lahat yan sa susunod na hearing. So itong flood control project sa Sorsogon, maaari bang tip of the iceberg lang ba to? Do you think that this has happened in other regions as well? At nag-uumpisa pa lang kayo dito sa Sorsogon? Yes. Most definitely, yes. Okay, maraming salamat sa inyong panahon, House Majority Leader Rolando Andaya Jr. Thank you very much po.